Hi mga mi! Meron pala akong hindi na chika sa inyo at ito nga yung pagpapakabit namin ng kurtina nakaraang buwan. Bago ang lahat mga mi, baka hindi ka pa nakapollow and family, pakifollow naman po. January 11 pa nga to mga mi nang may pumunta dito sa bahay para magsukat para sa kurtina namin. Muntik na nga to mabulok sa gallery ko mga mi, buti na lang nagkalkal ako at nakita ko nga to at hindi ko pa nga to nachichika sa inyo. Bali ngayong araw mga mi, wala namang ibang gagawin kundi kukunin lang nila yung sukat ng bawat pagkakabitan nila ng kurtina dito sa bahay. First floor and second floor lang ang pinakabitan ni Ate Marie ng kurtina mga mi dahil kung alam nyo lang talaga namang nakakabutas pala ng bulsa ang pagpapakabit ng kurtina. Mag-iisang taon na nga kami ngayong February dito sa bahay mga mi, pero tingnan nyo naman ngayon palang magpapakabit ng kurtina ang ate. Dahil inuunti-unti pa lang naman ni Ate Marie ang pagbili ng gamit sa bahay mga mi dahil hindi naman siya kontraktor para pagsabay-sabayin lahat ng mga gastusin at bilihin para dito sa bahay. Nung lumipat nga kami dito mga mi, kung ano yung gamit namin dun sa lumang bahay, hanggang dito dala-dala pa rin namin. Pero ngayon nga mga mi, unti-unti nung nabubuo at nakukumpleto lahat ng gamit dito sa bahay at ay isa na lang ang kulang. Underwear na nga lang ang kulang mga mi at aabangan nyo yun talaga namang iba-vlog at i-share ko yun sa inyo mga mi dahil sobrang excited kami para doon. Anyway, balik na nga tayo dito sa video mga mi. After a week, heto nga bumalik sila at ngayon nga mas marami na sila mga mi dahil ikakabit na nga yung kurtina dito sa bahay. Kung hindi nga ako nagkakamali mga mi, 7 or 8 tao ang pumunta dito nung nagkabit ng kurtina. Dahil kompleto sila sa tao mga mi, simula sa nag-i-install, sa mananahe at meron pa silang driver at meron pang taga-plancha. Bale, ito nga lahat ng kurtinang ikakabit nila dito sa bahay mga mi. Bale, dito nga sila unang nagkabit sa second floor living area mga mi at kung nakikita nyo nga, sobra talaga yan para hindi mabitin at dito na nga nila yan tatahiin at tatapusin mga mi sabay ng pagplancha. Bale, ang tawag nga pala dyan sa kurtina mga mi, kung tama ang pagkakapronounce ko ay sheer. Dahil alam nyo naman mga mi, nasa kapis pa rin ang pusod ko kaya naman hindi talaga nawawala sa akin yung Ilonggo accent ko. Tulad na lang ng salitang orange, rebon at tira. Ang nangyayari kasi mga mi, kapag tuloy-tuloy na akong nagsasalita, ang malambot nagiging matigas, tapos yung matigas nagiging malambot, kaya naman hindi ko namamalayan minsan. Anyway, balik na nga tayo sa video mga mi. Heto nga, nakabit na din yung kurtina dito sa kwarto nila Ate Marie. Hindi ko nga alam kung anong tamang tawag dyan sa kinabit na kurtina sa kwarto nila Ate Marie mga mi, dahil meron siyang sheer, tapos kapag gusto mo naman ng sobrang dilim, meron din siyang blackout. At ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga mi, na dito nga nila tatahiin kapag katapos nilang ikabit para saktong-sakto